Sa boxing, ito ang sport kung saan nararapat na maglaban ang mga pinakamagagaling sa buong mundo. Ito ang tanging paraan para magkaalaman kung sino nga ba talaga ang pinakamatibay sa ibabaw ng lona. Sa ganitong paraan, hindi malilimutang rivalry sa kasaysayan ng boxing tulad na lang ni Manny Pacquiao na may Barrera, Morales at Marquez. Sa pagpasok ng bagong era ng boxing, mga bagong muka ang nagpapakitang gilas. Kabilang dito, ang dalawang boksingerong pinagtagpo sa parehong dibisyon at hindi pa tinatadhanang magkasagupa sa ibabaw ng lona. Mula sa bansang tinaguriang Land of the Rising Sun, isang halimaw na naghahasik ng lagim sa kanyang mga kalaban. Tila nga unstoppable ngayon ang boxing superstar ng bansang Japan na si Naoya the Monster Inoue. At sa kabilang panig, isang mandirigmang hinubog ng panahon at pinatatag ng samot-saring hamon. At talaga namang giba ang nagtangka kay 3 Division World Champion ng Pinas na si Cuadro Alas, Janriel Casimero. Kaninong kamay ang itataas kung sakaling magpang-abot at maikasa ang laban nilang dalawa sa ibabaw ng lona? Mapapasama kaya si Cuadro Alas sa mga listahang nilamon ng Japanese Monster o si Cuadro Alas na nga ba ang hihiranging Monster Slayer at tatapos sa halimaw ng Super Bantamweight Division? Alam naman natin mga idol, simula nang makansila ang laban ng dalawang magiting na boksingerong ito noong April 2020 ay dito na nga nagsimula ang kalbaryo ni Cuadro Alas. Ilang taong hinamon at hinanting para lamang makalaban ang undefeated fighter ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Yo! Inoue and Bob Arum! Tang! Tang! Tang inumin nyo! Motherfucker! Lahat ng madaanan at makalaban ng halimaw na ito para sa kampyonato ay talaga namang nagsihalik sa ibabaw ng lona. Ngunit nasa bansang Pilipinas at Batang Ormoc lamang ang sinasabing makakatapat at makakatalo sa halimaw ng Japan ang hihiranging Japanese Slayer na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Inyo pong panoodin mga idol ang isa sa impresibong laban ni Naoya Inoue at kayo na po ang humusga kung sino nga ba talaga ang mas malakas at talagang halimaw sa ibabaw ng lona, ang angas ng Pinas ba na si Janriel Casimero o si Naoya Inoue. Matapos nga po nawasakin at patulugin ng tinaguriang halimaw ng bansang Japan na si Naoya Inoue ang pambato ng Dominican Republic na si Juan Carlos Payano noong taong 2018 sa loob lamang ng unang round ng kanilang sagupaan. Finish him! Fatality! 4, 5, 6, 7 Isang taon lamang ang nakalipas ay sunod naman itong sinagupa ang Noy undefeated pa at IBF title holder na si Emmanuel Rodriguez, isang Puerto Rican, para sa semifinals ng World Boxing Super Series na ginanap sa SSE Hydro, Glasgow, Scotland, UK noong taong 2019. Ito po yung professional boxing tournament na Noy ang spotlight ay nasa bantamweight, kung saan may 3 stages na nilahukan ng 8 na top-rated na boksingero sa bantamweight division para sa Muhammad Ali Trophy at mga major championship belts na kalakip nito. Sa face-off pa nga lang po ng dalawang fighter, mapapansin na agad ang matatalim na tingin nitong si Inoue kay Rodriguez na para bang gusto ng pabagsakin at patulugin ng halimaw ang taga Puerto Rico kahit hindi pa man nag-uumpisa ang kanilang laban. Tila ba may malalim na dahilan at pinaguhugutan itong si Inoue. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga idol, ilang araw bago po man maganap ang kanilang weigh-in
ay nagkaroon na pala ng mainit na komprontasyon noon ang magkabilang kampo, kung saan sa isang pre-fight media event, habang abala sa training si Rodriguez, ay itinulak at dinuro-duro ng trainer ni Rodriguez na si William Cruz, ang ama ni Naoya Inoue. Ito nga po ay matapos kuhaan daw di umano ng video ng ama ni Inoue si Rodriguez habang nasa kalagitnaan ng ensayo nito, na kaagad ikinagalit ng coach nitong si Rodriguez. Ayon nga po sa isang interview sa ama ni Inoue, ang naturang ensayo daw ng kampo ni Emmanuel Rodriguez ay isang open media workout. O sa madaling salita mga idol, ay bukas po ito sa media at hindi po ito bawal kuhaan ng litrato o video. Kaya naman sinubukan daw niya itong kuhaan ng larawan. Ngunit sa hindi inaasahan, ay agad daw itong lumapit si William at agad siyang itinulak at pinagbawalan sa kanyang ginagawa. Kaya naman sa pangyayaring ito, ay labis nga po ang ikinagalit ni Naoya Inoue sa ginawa ng coach ni Rodriguez sa kanyang ama. Kaya naman, ito nga po ang mismong sinabi ni Inoue mga idol. Sa totoo lang, ang pangyayaring ito sa aking ama ay lubos na ikinagalit ko dahil sa ugali ng coach ng Puerto Rican na walang respeto sa aking ama. Ito ang dahilan kung bakit nagpa siya akong sumabak sa laban para patalsikin si Emmanuel Rodriguez sa lahat ng bagay, para saktan siya ng husto sa paraang mapaghiganti. At ayan nga po ang mga binitawang salita ni Inoue bago sila magkatapat ni Rodriguez sa ibabaw ng lona. Sa madaling salita mga idol, ay talaga namang wala ng plano itong si Inoue na paabutin pa sa desisyon ang kanilang laban. Pero kahit ganon, bagamat underdog sa laban itong si Rodriguez mga idol, mataas pa din naman ang kumpiyansa nito na matatalo nito ang halimaw ng Japan. At ayon pa nga mismo sa Puerto Rican, ay kahit pa daw umabot pa sila ng 15 rounds, ay sasabayan daw niya itong si Inoue. Idagdag mo pa ang mga pinagsasabi ng coach nitong si Rodriguez na kesyo hindi naman daw si Inoue ang tunay na halimaw, bagkus ang kanyang alaga daw ang tunay na halimaw sa ibabaw ng lona, at sila daw mismo ang tatanghaling panalo pagkatapos ng laban. Kaya naman, dahil sa mga pantatrash talk na ito na pinagsasabi ng kampo ni Rodriguez, ay talaga naman pong lalong kumulo ang dugo nitong si Inoue. Bago ang kanilang sagupaan, ay may undefeated record itong si Inoue na 18 panalo. 15 ay tinapos nito via knockout. Samantalang itong si Rodriguez naman ay may malinis na kartadang 19 na panalo. 12 naman ay tinapos via knockouts. Pagdating sa mismong laban, unang round pa lang ay makikita na agad ang kalamangan ni Inoue pagdating sa bilis at lakas. Nakakatama naman si Rodriguez dito mga idol, subalit tila baliwala ito sa Japanese fighter.
Pagsapit ng round 2, ay dito na nga tinapos ni Inoue ang hambog ng Puerto Rican. You weak, pathetic fool! Finish him! Flawless victory! Sa pagkapanalong ito, ni Naoya Inoue, nakuha nito ang slot para makaabante sa final showdown ng tournament para kaharapin nito ang kapwa umabot ng finals na si Nonito Donaire. Maraming salamat sa iyo, Idol, at natapos mo ang bidyong ito. Kung ngayon ka pa lamang napadpad sa aking YouTube channel, huwag mo sanang kalimutan mag-like, subscribe, at pag-hit ng bell button para updated ka sa mga bidyong katulad nito. Maraming salamat at God bless.